maraming bagay na hindi na pwedeng ulitin. Kaya kapag sumaya ka, sulitin mo na. Huwag kang titigil sa pagiging mabuting tao. Pero kung minsan, kailangan mong magbago. Dahil hindi lahat ng tao na nasa paligid mo deserve ang kabutihan mo. Ano naman kung may nasasabi sila sa'yo, deadmahin mo na lang. Mawalan ka na lang ng paki sa mga bagay na yon. Alam mo, hindi lahat ng sinasabi nila dapat pakinggan mo. Hindi mo naman kasi kasalanan kung magaling ka eh. Hindi mo naman kasalanan kung masipag ka. Hindi mo naman kasalanan na binibigay mo yung best mo. Hindi mo naman kasalanan na nagtatrabaho ka para sa family mo. Alam mo, hindi mo kasalanan, kasalanan nila yon. Tiisin na lang muna natin kung anong meron tayo ngayon. Baka balang araw, papabor din sa atin yung panahon. Bigla ko lang na-realize na hindi sa lahat ng oras mahalaga tayo. If you want to change your life, you have to change your mind. Okay? I'll start it with that. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, baguhin mo muna yung takbo ng utak mo. Kasi kung ano yung mga bagay na nangyayari sa'yo ngayon, lahat yan, nagmula sa utak mo lang. Nag-manifest lang yan into reality. Okay? Why? Because your thoughts, okay, becomes your words. And your words becomes your action. And your action becomes your reality. Bakit may mga taong parang sobrang dami ng positive sa kanya, no? Good looking na, mayaman pa, tapos dami pang alam, magaling pa kahit saan mo lagay. Ba't kaya ganun? Unfair ba si God? Pinag-isipan ko yan eh. Pero na-realize ko sa creation ng God, iba-iba eh. May butterfly, di ba? Merong lizard, may snake, merong dragonfly. Iba-iba yung kinreate niya, no? At bawat kinreate niya may purpose. Ang ganda ng creation niya kasi yung mga birds, no? Hindi mo na sila kailangan turuan maging bird, di ba? They just fly naturally sa kanila. Tapos yung bees, they just do their job. They sip the nectar from the plants, no? From the flowers. So, yun namang butterflies, ganun din, no? They go to the flowers. Kaya ka pala minsan nare-reject. Kaya pala hinahayaan ni God na ma-reject tayo. Kasi dinadala niya pala tayo sa mas malawak na plano niya para sa atin. Baka kaya ko sinasara minsan sa atin yung ibang pintuan, yung mga maling pintuan, kasi meron palang inihahandang unique at tamang pintuan ng Diyos para sa ating lahat. Baka kaya pala na-meet mo yung maling tao sa buhay mo kasi God wants you to realize or to prepare you to become a better person. Baka kaya pala we meet some unfaithful friends kasi ang gusto ng Diyos matutunan natin yung kahalagahan. Hindi ko man sinisigaw sa buong mundo kung sino ang mahal ko. Sapat na siguro